Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation. Amen. Magandang gabi, Huya Sir. Tony, good evening. Amen. At syempre sa ating mga naggagandahang co-host muna. Naggagandahang co-host. Sister Sai, Sister Rona, Pretty and Orange. Yun. And Master Ara, Pretty and Yellow. Amen. And of course, yung ating main host for Siyempre tonight. naman. Yung ating pastor. Huya Sir. Magandang gabi. Buti hindi ako nakasama doon sa nagagandahan eh. Grabe ka naman ba dito? Tawa mo. Kinakabahan ako. Baka isali ako ni Brother Roy eh. Magandang lalaki daw, Pastor. Ayan. Pwede. Well anyways, magandang gabi. And I hope kayong mga kapatiran ay ngayon ay you're watching at nandiyan kayo together with your family. At huwag niyo imimiss ito, lalo sa mga kabataan na talagang yung program na ito ay dinesign para sa inyo. Amen. Alright? Yeah. Mag-uusap tayo ngayong gabi. Maganda yung mga usapin natin ngayon. Amen. Pambihira, amen. Binabasa ko pa lamang yung outline natin. Talagang very powerful na eh. Amen. Yes, sir. Mas powerful pa ito kagabi. Wow. Amen, amen. Hanggang ngayon, may mga nagpapasalamat pa sa akin eh. Wow, In amen. fact, yung iba amen. nagpapasalamat, hindi ko kilala. Amen. Ang kape kasi, sir, 3-in-1. Yeah. Alright, mga kapatid po, no, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng team prep ng ating pong simbahan. Ito na po ang pagkakataon po ninyo na makapag-tune in tayo sa ating pong programa. Last Friday, bagamat hindi tayo umere dahil meron po tayong couples night, ngayong araw na to, babawi tayo. Tulad nga ng sinabi ng pastor natin, maganda yung ating pag-uusapan. Actually, sa totoo lang, nakaka-excite yung mga kumbaga brainstorm tayo for this week kung anong magandang pag-uusapan. Kaya sa lahat po ng mga team preparation, sa lahat ng mga leaders, i-comment nyo na po, itag natin yung mga kasama natin na makapag-tune in po sila sa ating pong programa. At naway, after this program, sigurado, bibigyan tayo ng Panginoon ng pagpapala sa ating pong mapag-usapan ngayon pong gabi. Kaya wag na tayong maghanap pa ng iba pong mapapanood. Merong mang mag-notify sa inyo pong telepono, merong bang biglang magme-message sa inyo na panoorin nyo muna ito, no? Kalimutan nyo muna yan. Manood muna tayo ng The Preparation. Alright? Bago po tayo magsimula, shoutout po muna tayo sa mga early birds natin na nanood ngayon pong gabi. Mama Sai. Yes, at syempre gusto nating i-shout out yung mga nauna nang naka-tune in kanina pa. At syempre batiin natin yung kasamahan natin sa team preparation, si Brother Luis Austero. Hello po. Ay, Brother Luis. Okay. Austero, ayan. At syempre nakita ko na rin si Brother Hiner dito. At syempre Brother nakita ko Hiner. na rin yan. Live audience pala yan. At syempre si Sir Almario. Good evening po, sir. Si Ma'am Rosemary Menchavez, hello po. Si Ma'am Venus, ayan, ka-team prep natin. Hello, Ma'am Venus. At then si Ma'am Jamaica, syempre special mention, ang ating interpreter ngayong gabi. Nanonood din siya, ang galing, di ba? Si Brother Edward Rabino, good evening, sir. At si Ma'am Joanne, kasama na sa team prep. Ronaldel Crampatanta, good evening po. And then si Preacher Rico Formanes, hello, sir. Preacher Rico, kamusta din po kay Ma'am Ruth. And then, kamusta din po kay Ma'am Jennifer Dave Quiñones. Si Ma'am Jem. Hello po, Ma'am Jem. Ayan, nasa work siya ngayon. Kausap ko siya kanina. And then, si Ma'am Davy Quiñones. Good evening po. Meron itong nanonood, yung Mario Brothers, yung picture, walang pangalan. Hello po sa inyo. And then, si Ma'am Belinda Regalado. Good evening po, Ma'am. And si Ma'am Gemma Crampatanta, si Ma'am Mitch Aller, si Ma'am Flor sa Japan. Good evening po, Ma'am. At yung aking ka-team patient, si Ma'am Jessa, ayan, si Ma'am Jessa Arasa. Good evening. At si Treshete Jess. At si Sir? Treshete Jess. Oo nga, yun ang pangalan niya, Sir. Si Sir Franz Paul. Opo, Pastor. And then, marami pang iba. At yung iba ay babatiin din ni Ma'am Araville. Amen. Ayun, maraming salamat Ma'am Cyril. And muli, magandang gabi po sa inyo lahat. Team Preparation. At sa lahat po na nakatune in na sa atin ngayong gabi. At syempre, sir, and ma'am, babatiin din natin yung mga nasa audience natin ngayong gabi. Ayan, may mga kasamahan din po tayo mga leaders ng Team Preparation. And of course, sa lahat ng grupo ng Team Preparation mula sa Team Fearless,
Team Purposeful, Steadfast, and Team Patient. So lahat po tayo ay inaanyayahan ko na tayo po ay manood sapagkat atin po itong programang ito. At ganoon din naman po kasama po natin ngayong gabi si Ma'am Prese Valdissimo watching here at Sangley Point with RB and Jess Wow, and the amen. rest of CB's personnel. Yun. Ayun. Hello daw Shout out po. sa mga CBs dyan sa Sangley Point kasama si Giselle Bagne. Ayan po, Of ganoon course, din po. RBNC Presi Yes Valdissimo. po. At ganoon din po si Sir Lou Ruiz, kasama rin na rin po natin ngayong gabi. At si Sir Yun. Ruben Obidos, Yeah, iba kasama pa na lang rin po bumati, natin ah. ngayong gabi. At si Ma'am Noyce, of course, kasama na rin po natin ngayong gabi. At sa iba pa po nating mga kasamahan dyan, sa grupo din po namin sa area, sa Southeast Family. At nag-share at send na rin po ako ng link sa atin dyan sa mga young people natin dyan, sa Chosen Generation, Chosen Vessel. Manood po tayo ngayong gabi sapagkat kagaya ng sinabi ng ating pastor, napakaganda po ng pag-uusapan po natin sa gabi pong ito. So, yun lang po, Ma'am Rana. Any additional po? Ayun, maayong gabi sa tanan, Sir Roy. Special shout out ko na bagit mo kanina, Rona, si Dionisio Almario. Nasa Saudi Arabia yan. Classmate ni Lenlen Regalado. Parang taga Bicol. hello Shout out to you, po. Dionisio Almario. At of course, ang ating mga ASCOM boys and ASCOM girls dyan, West Bank family at team preparation, huwag niyong i-miss ngayong gabi dahil marami kayong matutunan at mas ma-enjoy nyo ang inyong paghahanda. Kaya maganda po, Ma'am Sai, Ma'am Ara, na nandito ang ilan na sa mga leaders ng team preparation, Sir. Si Sir Giniel sa team patient. At ang aming leader sa Fearless, si Sir Emil. At sa iba pa. Amen, Sir Emil, ang sir. ating mga kadalagahan at mga... Nawala ko kay Lindy. Parang ayaw sabihin nagagwapuan. Yun na yun. Grabe talaga. Ayaw niya Grabe to si sabihin, Ma'am eh, Rona, pag babae, Ay, maganda si Sir raw, pag George. lalaki. Parang alanganin. Gusto niyo pala lalaki. siya, ito? Ulitin mo eh. Grabe naman. Alam, inaasahan na ni George na siya yun eh. Pastor, Pag babae, ulitin mga ko. nagagandahan mga Yeah, dalaga. parang ang bilis Pag lalaki, naghang siya. Nihintay na ni George yun. Inaasahan ni George Yun. yun. Grabe. Eto Live, na, Pastor, kaya nga, sir. live pa naman si George. Oh, nakanganga Ito eh. na, sa mga live viewers na nagogwapuhan natin Yun. na Yun. kalalakihan, lalo na sa napahigop team siya prep. ng gabi. And of course, shout out kay Justin Baluyot. Justin, keep tuning in, Huya, and keep passing the link sa family mo and your friends. Amen. And of course, hindi ko rin po makakalimutan na i-recognize po yung aking po mga ka-area, especially sa mga young people. Patuloy lang po tayo na manood at sumubaybay sa ating po nga programang The Preparation. Sigurado marami kayong matutunan. Alright. Teka muna, babatiin ko lang yung mga katrabaho ko. Sige, Mga sir. Baptist Builders. Amen. Alam niyo naman, andyan na mga ano pa yan eh. Mga candidates yan eh. You know. Candidates? Ito yung mga nasa, hindi wastong gulang, husto na. Hustong gulang na eh. Gustong gulang. Si Nino. Yun. Si Ronel. Yun. Si Joal. Si Joal yata, bata pa yata to si Joal eh. Di ko Team prep kasi- na, sir. Team prep na. Ha? Team prep na. Team prep na ba to? Yes, sir. Akala ko, basta, ibig ko sabihin, less than 100 dito eh. Marami dyan actually na makasama, pero talagang may mga candidates na dyan. Yeah. Yes, sir. Amen. Pambihira. At may pag mga sila talaga pinush ko, yan, usapin yan ngayon. Alam nyo, ito ang pinakamaganda rito sa mga ganitong klaseng usapin eh. Pagka ako kasi nag-iisip sa mga lalaki, ganon. Pag ako nag-iisip ng mensahe, pag ako nag-iisip ng plano, kumukuha ako ng tao. Yeah, amen. Inilalagay ko yan sa mind ko. Amen. Paano ko i-build ang taong ito? Tama, sir. Paano ko aayusin? Paano ko ipiprepare ang future niya? Alam ko isang araw mag-aasawa ito. Paano ko siya ipiprepare sa bagay na yon? So maraming bagay, maraming mga factors kung paano mo siya ipiprepare panglabas at saka panloob. Amen. You know, yung mga bagay na dapat ihanda. You see, ngayon, kasi pagka panlabas lang ihanda mo, talo dyan yung iba. Maraming Yes, sir. talo. You That's see, right. kaya yung iba, sabi nga niyan tumitingin lamang sila sa panlabas. Pero hindi na nila pinababayaan nila yung panloob kasi hindi man nga nila nakikita. Pero hindi nila alam, ang pinakamahalaga doon ay yung panloob. Yes, sir. The man, because the man is inside, di ba? So yun talaga yung totoong tao, yun talaga yung totoong lalaki. Right? So ganun yun. So yun actually ang magandang usapin natin ngayon.
Yes, sir. Amen. Maraming salamat kay Pastor Hill. Dahil nga po, for the past few weeks, tayo po ay nagkaroon po ng topic about stepping up. We are very thankful for the past 2 Fridays ago, na ang naging emphasis natin is about involvement. Ngayon pong gabi, isa po sa napakaganda at kalimitan na nakakalimutan po natin in terms of preparation ay yung ating pong pag-uusapan ngayon pong gabi na kung saan we need to step up our attitude. Okay, mga kapatid, sa lahat ng mga kagrupo natin ng team preparation, we need to step up our attitude. Attitude, Brother Tony? Yes, sir. Attitude. Yung pag-uugali. Yes, sir. Pag-uugali. So, mahalaga yun, importante yun. Yes, sir. Yeah. Kasi sinasabi kong panloob. Yes, sir. Yun, Amen. yun. Yeah. oo. Panloob yun. Yun talaga, that makes the man. Yes, sir. Amen. Yeah. Ngayon pong gabi, may mga bagay po kaming mga nais pong ma-emphasize at saka mga objective. Alam niyo po, napakaganda po yung ating pong usapin ngayon pong gabi dahil isa po sa ating pong objective sa topic po natin ngayon pong gabi is to step up our attitude, no? Na kung saan may mga ugali tayo na kung saan akala natin sapat na pero kinakailangan pa rin pala natin itong ma-step up or ma-improve. No? Yun po ang isa po sa kinakailangan po nating baguhin. And of course, pag pinag-uusapan natin yung attitude, it's hindi naman puro good attitude lang naman eh. Meron din tayong tinatawag na bad attitude or negative attitude. Isa po yan sa ating pong magiging maitatakil po natin ngayon pong gabi na kung saan kinakailangan din po nating ma-eliminate sa ating pong buhay in terms of our preparation. Alam niyo po, sa lahat po ng ating pong mga manonood, alam niyo po, ang ating pong attitude, it controls all aspects of our lives. Wow. Yes, sir. Pag sinabi po natin it controls all aspects of our life, no, lahat po ng anggulo ng ating pong buhay ay maapektuhan. For Aha. example, yung ating pong career, pag hindi maayos yung ating pong attitude, maapektuhan. Amen? Another thing, pag meron tayong ministry, pag meron tayong hindi magandang ugali, when it comes sa ating pong mga ministries na ating pong inahandle, maapektuhan po yun. Et cetera and et cetera. Yes, Alam sir. mo ba, Tony, naalala ko tuloy na ito, nakasulat sa Biblia ko, sa first page. Binagit ni Pastor ito sa pulpito. Your attitude determines your Altitude. altitude. Yes, That's sir. right. Amen. That's right. That's right. Kung gaano ka kataas makaangat sa larangan ng trabaho, sa larangan ng negosyo, sa Totoo larangan yan. ng pagpapamilya o Amen. paghahanda sa pamilya. Amen. Ang pinakapundasyon nun ay yung ating attitude. Yun. At yung attitude naman ay meron naman yung batayan. Ano ang allow mo na mag-drive ng iyong attitude? Yeah. Because if you're not careful, marami napapaligiran ka ng mga personalities and things that includes the material things na pwedeng mag-change ng attitude Yeah. mo. That's So, right. ang pinakamaganda, magkaroon ka talaga ng magandang foundation, magandang basis kung saan mo ngayon i-base yung iyong attitude. Amen. So, whom you will allow to control your attitude is a very important factor. See, napakahalaga yun. Kaya sino yung papahintulutan mo? Saan mo kukunin yung attitude mo? Yeah, amen. Importante yun eh. Yes, sir. So, tayo kasi, pagka wala kang ganoon, wala kang focus, wala kang pagbabatayan, mayat-maya, mag-change ka. Totoo yan, sir. Yeah. That's right. At may mga may-experience man tayo sa buhay po natin na kung saan sabihin natin magkaroon tayo ng problema, sigurado maapektuhan yung ating pong attitude. Maapektuhan yung ating pong way of thinking. Kaya napakahalaga po in terms of preparation, especially sa lahat po ng mga young people natin, ang team preparation, napakahalaga po nito, no? Ganun na lang po kahalaga na ma-establish po natin yung maayos po nating attitude. Katulad nga po ng sinabi ko po kanina, it controls all the aspects of our life. Team preparation, idikit po natin in terms of our preparation, in preparation for marriage, no? Kung tayo po ay meron pong hindi magandang attitude na ating pong hinohold or hanggang ngayon nananatili sa ating pong buhay, alam niyo po, ito po yung magkakaroon po tayo ng problema in terms of our preparation. Kaya tayo po ay hindi natin na-reach yung ating pong goal. For example, yung isa pong lalaki, gusto kong mag-asawa on age 25. And that's the ideal age na dapat dapat For men.
For men? Yeah. Yes, sir. Yeah. Ang isa pong lalaki na makapag-asawa. No? And of course, maybe some of you po, may kanya-kanya po kayong preferred age na kung saan sinasabi, gantong edad, ako ay mag-aasawa. But, mga kapatid, pag-aralan po natin, pag-isipan natin ng maigi. Kung dati po, age 25, hindi natin na-reach, nagkaroon kayo ng another goal. Siguro, age 30. Ngayon, hindi pa rin umabot. Age 30, siguro, age 35. Grabe naman, Lord. Late na yun. Grabe naman, Lord. Masyado naman po akong parang pinapaantay ng matagal-tagal. Parusa ba to? 35, siguro 40. Di ba? Para alam niyo po mga kapatid, maaaring hindi pa po sa atin ipinagkakaloob ng Panginoon because there is something wrong within in our attitude. In fact, Tatandaan po natin yan. Brother Tony, Yes, sir. it is not just, yung parang, yung sasabihin natin, ba't kaya hindi pa pinagkakaloob sa akin ng Panginoon? Yeah. Pero ang totoo nun, may problema ka na talaga sa attitude because sa choice mo pa lamang, sa pool na yung attitude mo dun eh. Yes, sir. Sa Amen. pagpili mo pa lang, involved na yung attitude mo eh. Yeah. You see? So, para bang naghahanap ka talaga ng Mercedes kung sa kotse man, yung attitude mo, pan Toyota. Yun. Di naman bawal mangarap, Pastor. Pero ibagay mo yung di ba? pangarap mo, yung ugali mo, sa Yun, pangarap mo. that's it. Yeah. Amen. Yun. Kaya nga yung sinabi mo kanina, na sinulat mo sa Bible book, yan eh. What Your determines your altitude? Yes. Your attitude. Yes, You sir. see? So gusto mo pala ng mataas, kung gusto mo pala ng high profile, Ibagay mo yung attitude mo doon. Yun ang pangarap mo. yun, that's Oo, it. di ba? So sa pagpili pa lang may problema ka na eh. Yes, sir. Kasi Amen. napipili ka ng spiritual, ay carnal ka naman. So paano Oh, yun? Yeah. So, That's right. yung eyes natin, napakahirap yun. Alright, go ahead. Tuloy Yes, mo yan. sir. Totoo po yan. Kaya napakaganda po na nakikita po natin ito. No? Alam niyo po, hindi po namin to sinasabi para masamain niyo po or sana hindi niyo naman po masamain. Kumbaga, para binabanggit po natin yung mga ganito pong klaseng problema, na kung saan dapat habang tayo po ay nagpe-prepare, nakikita na po natin yung mga bagay na dapat nating pag-aralan na alisin at improve. No? Kaya napakahalaga na ang ating pong attitude ay maayos. Alam niyo po, Huya sir, Pastor Hill sir, sa career ko po as a programmer, no, napakahalaga na dapat mabuild mo muna yung logic ng magiging output mo. Magandang ipasok mo talaga yung Yo. programmer ka eh. Yes, sir. Yes, So sir. paano mo ipinoprogram? Yes, sir. Ang dapat mong Kinakailangan i-program. Yes, sir. Iniisa-isa nyo po yan. Meron kang gagamitin na functions, may gagamitin ka ng mga logics, na kung saan ito yung magpe-prepare sa'yo para makita mo yung magiging output. Okay? So kung ine-expect mo na magiging maganda yung magiging front-end or yung website mo, marami kang code or functions at marami kang mga kinakailangang i-prepare na logics para makuha mo yung expectation na gusto mong mangyari. Alam niyo po, parang ganyan po yung attitude natin. Ganyan din po yung attitude po natin. Kung hindi natin maayos, kung hindi natin ma-fix, kung hindi natin maisasalansang ng maayos, at kung may mga bagay na humahad lang sa nais nating mangyari, alam niyo po, parang ganun din po tayo eh. There is something wrong in our programming. Yan lamang pong ibig sabihin po niyaan. Yeah. Ganun din po sa ating pong attitude. Yeah. At ang output mo, expected outcome mo, dahil may problema sa programming, hindi yun nalalabas yung expected outcome Yes, mo. sir. Kung ang attitude mo, ang pangarap mo ay ganito, mataas, wala namang nangangarap sa buhay, napabulusok, Yes, sir. lahat naman ng tao sa tamang pag-iisip, gugusto na ang kanyang kinabukasan ay maayos. Yeah. Yun ang kanyang pangarap. Yeah. But kung yung attitude mo nga, sir, ay hindi ugma sa ganung pangarap mo, hindi mo maabot yun. Tama. That's right. Kasi ang problema, for example, may lalaki na, ilagay na natin sa situation, para maging maliwanag at madaling matanggap, madaling makuha ng mga kalalakihan especially. No? May nagustuhan kang babae, nagustuhan mo siya dahilan sa kanyang kilos, dahilan sa kanyang pagbibihis, dahilan sa kanyang whatever na nakikita mo. You see? So, kasi nangyayari yun eh. Ipinagpapaalam ngayon sa akin ng lalaki. Okay? So, nung pinagpapaalam sa akin ng lalaki, ay talaga naman maayos yung babae. Maayos. Pero yung lalaki, may problema rin sa attitude talaga. Yun. Alright. In other words, may attitude.
May attitude. Yeah, may Oo, attitude. oo. May attitude pero walang altitude. Yeah, amen. Yun ang amen. problema doon. So, ngayon, kaya minsan pinapatagal-tagal ko yun. Sinasabi ko, pag-pray mo muna ng mabuti, Brad. Ganito, ganyan. good. So, sinasalansan ko talaga ng mabuti yan. And then, kung meron akong pagkakataon, personal, na ako mismo ang nagtatouch sa kanya. Ako Kayo mismo, sir magsasabi sa lalaki. yeah, ako mismo Sa kung anong mga magandang paraan, bagay. You bilang see. isang pastor, ano dapat ayusin mo? Yeah, that's it. At kung maaari nga sana kung pupwede lang sana kasamahin ko ng kasamahin Because may nakikita ako na dapat pang i-build sa kanya. Ngayon, eto na ngayon ang pagkakamali. Binira na. Minsan, merong mga hindi nakakatiis So, inunahan na talaga. Talagang, Larga na. Larga. Oh. Binira na. Turn down. Ayun. Oh, nung na-turn down, ito pang matindi dyan. Pag na-turn down, doon palalabas ngayon yung mas matindi pang ugali Ng lalaki. ng lalaki. Kasi Yeah. na-turn down siya. You see, kasi na-turn Yun, down. yeah. Kasi karamihan, I don't know, kung kayo'y lalaki at ma-turn down kayo, huwag kayong magagalit sa babae na nag-turn down sa inyo. Check. Oh. Amen. Normal Right. yan. Huwag kang mag-assume na gwapo ka, may trabaho ka, or whatever you have, whatever you possess. Kasi hindi yan ang tinitingnan ng babae. Amen. Maaari yung sinasabi mo nga kanina, Bok, na eto na nga yung babae, gusto mo nito, pero ikaw hindi nakarating doon. Yun. Wala ka sa level Yeah. Kasi, parang gusto mo yung babaeng ganito, pero ikaw naman, hindi ka naman. Siya kaya, kung ang babae, listen now, pag nakakita ko ng babae na nagugustuhan ninyo, yung kalagayan ng babaeng yun, yun din kaya yung kalagayan sa iyo para kahit na minsan, ngayon pa lamang, at least, medyo nagmamachi-machi na Yeah, amen. sa colloquial na pananalita. Alam mo, Kumbaga, sir, naalala ko mga sinasabi mo sa ganyan Kung sa palagay mo, Brad, ikaw yung babae, magugustuhan mo kaya ang sarili mo. Good. Amen. Yun ang nga problema. Yun ang nga problema Ang problema hindi nga makaabot Kaya makikita nyo, at least man lang sana, angat yung lalaki. Kaya pag pumorma ka, pag pinagpipray kita, sasabihin ka agad sa'yo ng babae, alam mo, talagang, Sinagot na talagang alam mo, talagang napakabuti ng Panginoon. Matagal na rin kitang pinagpipray. Oh. Kaysa naman sa lalapitan mo ang babae, nandito yung babae, nandito kayo yung level mo, pero yun ang gusto mo kaso hindi ka umaabot Etong babae naliligo ng 2 beses sa maghapon, ikaw, 2 sa isang linggo Yun. Oh. Ngayon, ang sasabihin ng babae ngayon sa'yo, sabi mo, alam mo, pinagpipray kita. Sinabi ng lalaki, sagot ng babae. Sagot ng babae, hindi mo na, maligo daw. Hindi naman. Hindi, sagot ng babae, ipag-pray mo pa. Sige lang. Pero, so, makikita mo, I mean, this is reality. Reality to, brother. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Kasi, madali kang tanggapin pag nag-propose ka kung nasa level or angat ka. Pero pagka wala ka sa ganun, pinag-iisip mo pa yung babae. Yeah, amen. Pinahirapan mo pa pambihira naman Yeah. Kami ni Huya, hindi namin naranasan yan Amen, sir. Amen. hindi nag-iisip ang babae sa amin Well, anyways. Sir, sabi ni Ponching, sana all. Yan na nga pa sinasabi ko. Maligo ka lang, Ponching. But anyway, Tahimik na nga lang mo. wag nyo na kasi papakialam tumatahimik. Mamaya mawalan tayo ng sound dito Kanina pa nagre-reklamo si Christine. Paputol-putol Kasi, Sir, may mga nag-comment, sir. Natutuwa sila dun sa mga pagligo-ligo. Sabi ni Ma'am Noy, Sir George, gawin mong 4 na beses pagligo sa isang araw. Baka ma-answered prayer ka. Si Sir, sabi naman ni Sir pati si Willie, napatawa si Willie. Sir Willie, haha, amen. Yeah. So, yun talaga ang problema. Yun ang nakakita ko, mga kapatid. Kasi, maganda yung sinabi mo kanina, Brother Tony. Yes, sir. Na yung attitude, it deals the whole man, the Yes, whole sir. person. You see, yung pinakang tao talaga, yung buong aspeto ng buhay, dala-dala ng attitude na yun Yung attitude mo sa sarili mo, how you deal with yourself, how you deal with your problems, how you deal with your, sa lahat. Sabi ko nga sa inyo, sinasabi ko to sa mga kalalakihan dito Pag maglalakad kayo, yung lakad lalaki.
Yes, sir. Lahat Yun. ng kilos lalaki. Kilos lalaki. Amen. Yun. Kasi, paano ma-attract nyo ang babae? Kung kilos nyo, kilos babae rin. Ang ma-attract sa'yo, kapwa mo lalaki. Ha? Ang ma-attract sa'yo, kapwa mo lalaki. Kasi kilos babae ka. Kilos babae ka eh. Yun ang problema doon. See, so doon pa lamang the way you converse with women, you know, yung mga ganon, dapat maipakita mo that there is something in you na kakaiba. You know, alam naman natin from the Old Testament to the New Testament ay makikita natin nandoon yung pagkakaiba, yung distinction ng babae at saka lalaki. Amen. You see, kaya nga nai-involve, kaya nga, akalain mo yung panlabas, sabi ng iba, ang tao daw, hindi naman daw ang Diyos tumitingin sa panglabas. Kasi nungalingan yon. Eh bakit ang Panginoon nagdidil sa pananamit? Panlabas yun eh. Yeah. Wala Oo nga namang naman. pananamit na panloob. Yeah, that's right. Oh. Di ba? Tama ka naman, sir. So Oo. dinidil niya rin ang panlabas. Oo nga, no, ayos. So if God if God deals with yung clothing, ibig sabihin dinidil ng Panginoon yung panlabas. Amen, sir. So in other words, dapat maging maayos tayo sa pagdating sa panlabas pa lang. Kasi sa mga lalaki, yun ang nakikita ng babae sa inyo. So kung sasabihin sa babae, anong pagkakaiba kaya natin? Babae ako, lalaki ka. Ano kayong pagkaiba natin? Sa kilos, mabagal ka, mabilis ako. Oh, sa pananalita, mas maliwanag ako magsalita kaysa sa'yo. Oh, pag nag-uusap tayo, ako nakatingin sa'yo, ikaw nakatingin sa lupa. Oh, paano tayo magugustuhan yan? Yun. Yun, So yun. you understand? So doon pa lamang sa mga bagay na yun, sabi ko nga sa inyo, lahat ng yan ay involved dyan ang attitude. Amen. Kapag ka mahina ang attitude mo, hindi yung attitude na ipapakita mo sa labas, sa ibang tao, ipakita mo yung attitude mo sa sarili mo muna. Amen. Good, Tanong, good, good. ito ang tanong dyan. Parang tanong mo kanina to, Boke. Kung yung attitude mo ngayon sa sarili mo, yung kung ano nga inaasal mo sa sarili mo, magugustuhan mo kaya? Yun. Yun. Tama. Amen. Yeah. So, Yeah. importante yun eh. Ma-attract kayo. Na-attract mo yung sarili mo sa attitude mo. Yun. Kung ikaw, di ba, na-attract ka ba sa sarili mo, sa ugali mo? Totoo. Kung totoo ikaw yan. nga, hindi mo nga magustuhan ang sarili mo, ibang tao pa kaya? Kung ikaw nga, na-offend sa sarili mo. Mga kapatid, hindi naman ito pangangantsaw. I mean, I hope you're getting something from this, di ba? Actually, Hindi sir, lahat to- naman tayo galing dyan. Yeah. Lahat tayo galing dyan. Kaya nga may programa tayong ganito para maging aware tayo. Yeah. Di ba? Amen, sir. Na may mga bagay pala na dapat baguhin. You see? Kasi pag hindi natin to binago, kaya nagiging mahirap ang pangliligaw ng lalaki sa babae. Kaya yung sinasabi mo kanina, Brother Tony, na mukha yata ang tagal. Nagsimula ako ng 25, 35 na ako ngayon. 10 taon na. Oh, bakit Yes, sir. ang tagal? So there must be something na talagang, ano ba talaga ang pagkakaya? Ano ba nagpapahirap? You see? Samantalang si Huya, hindi naman nahirapan ng ganun eh. Yun. Yun. Anong meron? Yeah. So pwede, kung gusto nyo, i-PM nyo na lang siya. Yeah. PM kita mamaya, sir. Or set a date. Yun. Yun. Pwede naman dyan sa sa new, tawag dyan? New generation. Macro. New gen, yeah. New Next gen. Yeah. Next gen, Next gen, Macro. yeah. See? So, this is very important. Maganda ito. Sabi ko sa inyo, maganda itong topic na ito. Yes, sir. Go ahead, bro. Katulad nga po ng sinasabi po ng ating pong pastor, may mga times po na nababanggit po siya sa preaching, attitude makes the difference. Kaya kinakailangan po natin talagang ma-check yung ating pong attitude regarding po sa preparation for marriage. Pastor Hill, Kuya Sir, kanina nag-strike po sa akin kanina yung sinabi po ninyo na kung saan meron, kung ikaw lalaki, meron kang ninanais o nag-expect ka ng isang babae na ganito yung quality. Siguraduhin mo rin yung quality na yon ay meron ka rin ganung quality. That's it. Yes, sir. Yeah, that's it. Yes, sir. May mga pagkakataon po kasi, sir, madalas na tayo ay naghahangad Or, lang. more than that, sabi Yes, ko. sir. Yes, sir. May mga times po na tayo po ay naghahangad, pero yung hinahangad natin, wala pala sa atin. Di ba? Alam niyo po, doon pa lamang po, pag hindi na po natin yun makita, there is something wrong within us. Kaya napakaganda po na ito mga kagrupo natin ng Team Prep, no? Tingnan natin yung attitude natin
kung meron tayong hinahanap na quality sa babae, ganun din ho kaya ako. May imamatch ko kaya o mas higit pa. Nabanggit din po kanina ni Pastor sa pagkakatanda ko po, every time na meron po siyang preaching, may mga session po dati yung mga young people po before, no? Pangit naman na, for example, if we are talking about spiritual maturity, napakahirap naman na mas matured yung babae kesa sa'yo lalaki. Yun. Napakahirap Yun. po noon. Diba? Na kung saan, alam niyo po yun, kayong dalawa ay magsasama, no? Tapos, nanggaling sa mataas na level ng spiritual na pamumuhay yung babae, tapos yung leadership mo, mas mababa pa kaysa sa babae. Anong ina-expect natin noon? Di ang mangyayari po niyan, dahil ikaw po ay leader, magmamatch kayo papunta sa pababa. Yun. Kaya napakahirap po noon. No? Sabi Kaya, nga, yes sir. Brother Tony kanina, ang inaasam-asam ng bawat tao sa kanyang buhay ay paangat. Yes sir. Walang taong nagpaplano sa kanyang buhay na pabulusok. Yes Kung sir. magnenegosyo ka, gusto mo kumita ka. Walang magsasabi, dapat next week, lugi na ako ng ganito sa kapital ko. Totoo yan. Lahat Walang ng ganun. bagay sa buhay, paangat. Yes sir. Siyempre, Brother Tony, ikaw ang lalaki, ang gusto mo, paangat. Di nakita mo yung babae. Sabi ka ni Pastor kanina, eto nagustuhan mo, kanyang pagbibihis niya, pananamit, yung kilos niya, yung kanyang pinag-aralan, yung kanyang pananaw sa buhay. Kung ikaw na ba, grabing tingala mo sa kanya, di ibig sabihin siya, grabe rin ang tingala pababa sa'yo. Ay, ang tingin pababa. Di ba? Kasi nasa baba ka eh. So, dapat gumawa ka ng paraan na umangat-angat ka naman lalaki. In like manner, pati sa baba, it works both ways. But ang pinag-usapan kasi natin kanina, mga lalaki. So, kung ikaw ang lalaki, nangangarap ka naman ng babae nga na matino, lagay natin sa normal na practical na usapan, ang buhay mo naman ay pasuray-suray. Sinong babae magkakagusto sa'yo? Totoo yan. Kung ikaw nga, naasa sa sarili mo, yung babae pa. Bibigyan ko na, bago ka magsalita, Ron, bibigyan ko kayo ng Yes, tip. sir. Gusto niyo ba ang tip, men? Yun. Umayos na upo siya eh. Pero may nag-PPM na yata sa ibok. May nag-PPM na sa'yo, nakita ko rito eh. Yeah. But anyways, so, ganito yan mga kapatid eh. Tip ko sa mga men. Para medyo talagang nakakasiguro kayo. No? Walang babae, bihira kung wala man. Bihira. Siguro ang percentage. Point one. Kakaunti. Totoo yan. Point one. Tama ka, Jobok. Na magkakagusto ang babae sa kanyang nilulook down. Check. Kasi wala ka sir nangangarap na kanyang buhay pabulusok. Yeah. Gusto niya paangat eh. Kaya ang pinakamaganda talaga, umangat ka. Yun. Unti-unti. Ay, Pag pambihira. meron ka na, wala pa tayo sa ganitong pwesto, topic eh. Pero, papunta tayo doon, di ba? Ngayon, pagka talagang gusto mo na, handang-handa ka na, alright, sino man, i-imagine mo, alright, kahit wala kang personal na pinagpipray pa, hindi mo pa pinagpipray si Ara, Oy! you know, hindi Ay! mo pa pinagpipray si Leia, you Oy! know, yung mga ganun ba? Ngayon, kung hindi mo pa siya pinagpipray, wala ka pang pinagpipray. Basta sinabi mo lang, gusto ko na mag-asawa. Alright, maglagay ka na ngayon ng perimeter. Alright? Ano yung aabutin ko? Saan ako pupunta ngayon? Sino ang aabutin ko ngayon? So, taasan mo na. Kasi sa level na mataas, mga kapatid, doon ka makakita ng magandang ibon. Yun. Tama naman sir. Pagka nagkamali ka, kalapating mababa ang lipad makukuha mo. Amen. Di ba? So, pagka umangat ka, ay makikita mo talaga. Tama nga naman. Sino? Ako ngayon. Aangat ako Tama, ngayon. tama. Oo. Pag umangat ako ngayon, abay, sino ang makikita ko? Ay, yung mga mataas na level. Oo. Di mas magandang mamili sa taas kaysa baba. Tama. Di ba? So, Tama, sir, ngayon, tama. pagka medyo nakaangat na ako ngayon, medyo nakataas na, abay, pagka may pinili ako dyan, sigurado ko, mapapatingin sila. Bakit? Para-pares kami level eh. O minsan nakaangat pa ako. Yeah. So madali ako ngayon titignan. So hindi sila maglo-look down. Amen. So, mas madali sir, nilang tama, papansinin. Mas madali nilang papansinin yung nilulook up. Wow. Di ba? Amen. Ay, tandaan nyo. Another tip. Okay. Ang Good, good. babae, mahilig yan tumigala. Mahilig yan sa wow. Yan mga Yun. babae. Wala naman kuma sir. Ha? Wow. Wala. Wala. Ang reaction pa nun. Ang reaction pa nun. Yeah.
Yeah, tama. Oh, ganyan na. Huh? Ganyan na ganyan Yun. eh. Ano ba yan? Kadere. Pero pagpataas, sir, Wow. wow. Yeah, di ba? Tapos sabay sabi, sana all. Ay. Oh, di ba? Oh. Masaya ito, meeting na to. Pero, Sabi ni Brother Lois, sir, Amen Pastor. Ayun. yeah. Totoo yan. Kaya kinakailangan, angat kayo, angat. Amen. Angatan nyo ng ligo. Amen. Dagdagan. Hindi lang basta ligo, kuskus pa. Kung hindi man pumuti, at least namumula. Yes, sir. Yes, sir. Namumula. Ara, bakit ka tumatawa? Ang dami ko ng tip na ito mo. Mahal na itong mga tip na ito eh. Di ba? Amen, amen. Ay, kasi, ang problema kasi, kapag ka ang lalaki, gustong-gusto niya yung maabot yung babaeng ganito, namimili, hindi man niya iaangat yung sarili niya. Yung kwelyo, hindi niya alam kung saan ilulugar. You know? So, yung mga ganun ba? So, yun muna ang gawin mo. Eto muna. Ayusin mo muna yung forma mo, ayusin mo muna yung attitude mo, at pag naayos, yung attitude mo, makaka-apekto yan sa bihis mo. Amen. Check. Tama. Amen. Tama yun. Amen. Tama yun. Tama. Makaka-apekto rin yan sa lakad mo. Makaka-apekto yan sa kilos mo. Makaka-apekto yan sa aura mo. Tama. Eh, pagka gusot ang puso mo, gusot ang attitude mo, gusot din yung mukha mo. Yun. Good, good, Yun. good. Teka, Amen. Rewind. Sir, pakiulit. Pagka gusot ang puso mo, gusot din ang damit mo, gusot din ang puso, ang mukha mo. Yun. Kaya makita mo pag sino magkakagusto sa'yo na laging parang naiipit ka ng elevator? Di ba? So, walang ganun. Pero pagka masayahin ka, na parang naka-ponytail ka lagi. That's right. Mahigpit ang pagka-ponytail. Stretch. Yun. Oh. So, laging nabibinat ba ang mukha? Nakaka-stretch. You see? So, tsaka, isa pa, maiiwasan yung tagyawat. Yun. Pagka masayahin ka, hindi, totoo yan mo. Pagka stress ka, stressful ka, Scientific, sir. Scientific yan. side effect yan. Yeah. Lagi kang magtitiris. Yeah. Pero pagka ikaw ay masayahin, wala kang titirisin. Yun. Amen. You see? Yan naman sabi ng Bible eh. Di ba? Medicine yan eh. Yung magiging masayahin puso. Make it Di ba? Merry medicine. heart. Di ba? So, ganun lagi. Kaya ang problema kasi, gayong pa nga lang, binata ka pa lang. Gusot na ang mukha mo. Lalo na pag nagkaasawa ka, saan pa tayo pupunta Wala dito? na. Sobrang kusot na. Hindi na kayang ano yan. So, importante ito, mga kapatid. Kaya mahalaga itong pinag-uusapan natin. Ito talaga ang totoong preparation. Yes, sir. Alam nyo, i-check nyo ng mabuti. Okay, alright. Okay, grabe na ito. Parang spoon feeding Spoon feeding. na ito eh. Halimbawa ngayon, nakita mo na yung kilos mo, maliksi ka, totoo yan. Kung ako naman babae, tip ko naman to sa inyo, mga babae. Maghanap kayo ng mga lalaki na mas mabilis sa inyo kumilos. Good. Huwag kayong hahanap ng lalaki na pagka naglakad, pag nakaapak ng palaka, bulok na yung palaka bago iangat yung isang paa. See? Mabilis. Man. Tsaka makikita nyo, diretso ang lakad. Talagang lakad lalaki. By the way, mga lalaki, kahit na sa babae, ito, babae, para maging attractive din kayo, lahat yan inaaral. Lahat yan. Kasi baka mamaya, napalaki kayo ng nanay ninyo na mali ang lakad ninyo. Di ba? Mali ang lakad. Medyo, kung may kinakailangang palabasin nyo. Yung mga ganyan. Di ba? Saan yung napalabas, pastor? Ha? No, itago Iba po yung bilbil. Sir, iba po yung nauuna, sir. Kahit ano talagang pigil, sir eh. Itago. Basahin ko lang po yung comment ni Ma'am Ging. Sabi niya doon sa mga lalaki, basta di lang maging hambog, Pastor Hill. Kasi minsan ang lalaki, pag feeling hinahangaan ng madami, lumalapad ang noo. Grabe naman. Grabe naman. Lumalapad yung noo. Hindi, actually, lumalapad pagka feeling ano? Hinahangaan ng madami. Yeah, feeling niya lang kasi yun eh. Feeling lang. Kaya nagyayabang kasi mali ang feeling. Attitude pa rin. Yeah. Amen.
So, ganun yan. Basta pinakamaganda, mamaya sasabihin ko yan sa inyo kung anong batayan ng lahat ng yan. Ngayon, sinasabi lang muna natin yung mga, na what do you call that? Common? Yeah. Pangkalahatan. Pangkalahatan, yung pangkaraniwan na nakikita natin sa tao. Kaya, yun ang pinakamagandang usapin dito, na, gusto mo na pala mag-asawa, papunta ka na doon, alam mong papunta ka doon, alam mo, this is very important. Kaya nga, mga kapatid, biblically speaking, yung tatay, ang sabi ng Biblia, inu-nurture ka, bring them up, you see? Bring them up and train up. Amen. You see, magkakasama eh. Akalain mo yon. So, ibig sabihin, you need training. Tandaan natin yan. Kailangan nyo dyan si Brother Roy. Training eh. Yun. Di ba, Brother Willie? Sumagot ka dyan, Brother Willie. Yeah. So, kailangan nyo yung training institution. Yan. Training institution. Kailangan nyo, sir, ng training ni training. Yeah. Yun. Training institution, ang tawag po doon. But anyways, so, kailangan talaga i-train. Hindi tayo ganun eh. By nature, anong alam natin sa lakad? Ako sa totoo lang, na-straight ang lakad ko nung nag-C80 ako, nag-official ako sa C80. Nilagyan kami ng kawayan sa likod na nakatali sa ulo eh. You see? And pag lumaki ka sa probinsya na wala kang alam sa martial arts, bubuli-bulihin ka. So kaya lahat ng mga kalukuhan, pinasok ko na lang. Pero hindi naman kalukuhan akong ano. But I mean, pagkalalaki ba? But anyways, so ang punto rito, huwag tayong bilang lalaki, alamin natin yung taste ba ng babae. Alam natin. Alamin yung taste ng babae. Alam mo, hindi po pwedeng basta ka lang manliligaw. In fact, ganito yan. Kaya magkakaproblema ka kaagad sa liligawan mo kasi yung attitude mo nga, may problema ka na. Yes, sir. Yun. See, bago ka makarating doon sa ganung klaseng panliligaw, doon pa lang sa attitude mo, maapektuhan na yung choice mo. Yeah, that's right. Yeah. So, kaya ang nangyayari ngayon, pagka tinurn down ka, magagalit ka na. Galit ka sa babae. Magagalit ka sa babae. Tapos maya sabihin mo, kala mo naman to kung sino. Oh, Iyo. Oh. Ikaw ang lumapit. samantala, No. ikaw lumapit. Samantala nagustuhan mo at tapos ngayon sisino-sinuhin mo na sapagkat tinurn down ka. Nako. Tapos sabihin, hindi mo lang alam kung sino tinurn down mo. Masyadong mataas yung tingin Yeah, sa sarili. ang ha? hindi niya naman alam, sabi ng babae, mabuti na lang tinurn down ko siya. Yun. Diba? So, yan yung mga common mga kapatid, mga nangyayari, pagkaraniwan nangyayari. No? Pagdating sa ligawan. So kaya, imagine, napakahirap. Bakit hirap na hirap ang lalaki? Sa totoo lang, tataka ako doon. Bakit maraming lalaking hirap na hirap maghanap, hirap na hirap manligaw, hirap na hirap magustuhan? Babalik yan, sir, sa sinabi nyo kanina. Train them up in the nurture and admonition of the Lord. Yeah. Kasi hindi niya alam. Hindi siya na-train. Wala nag-train sa kanya. Yeah. Hindi niya na-develop ang kanyang sarili. That's right. Ang lalaki, ikaw ang maging padre di pamilya. Yun. Ikaw ang haligi. Ikaw ang bubong para hindi maulanan at mainitan ang pamilya mo. Yun. Ikaw ang maghihirap sa trabaho. Kakayod ka labaw, ika nga, para may maidadala ka ng pagkain sa tahanan. Yeah. Yeah. Kung ang alam mo nung lumalaki ka, puro ka lang forma, puro ka lang malling, puro ka lang computer games. Yeah. TikTok. Yeah. Anong madidevelop mo sa sarili mo? Yun. Sinong babae ngayon magkakagusto sa'yo na maging asawa? Yeah. Tama. Pagkatapos mo manood, pagkatapos laro ng ganun. Mobile Legend. Yung laro mo na yun, parang nasa iyo na yun eh. Para makita mo, parang kilos niya na rin yun eh. Parang Kasi- ano rin, Mobile Legend gumalaw. Yan ang problema niyan. Kaya tanggapin natin na we need training. Ito ang Yes, problema. Dapat kayong mga young people na nandito, na nagsasalita ako sa inyo bilang pastor nyo, dapat kayong mga nandito, alam ko kasi yan eh, prepare ko na kayo. Kaya nga may programa tayong ganito. Pero tingnan nyo, ilan lamang ang nakikinig ngayon ng mga young people? You see, ilan lamang. Then ilang mga young people, lalaki at babae, na aktibo ngayon sa team prep. That's right. You see? And yet, gusto natin pasukin yon. Na samantalang dito sa simbahan natin, punong-puno tayo ng programa na mag-build up ng ating youth. Tama. You see? That's right. Now, because I don't want anyone to despise your youth. That's what the Bible. Pero ang problema, kung ikaw na mismo ang despise mo yung kabataan.
Yeah, You're not that's right. acting like you should act. You know? Amen. Yun ang problema. Dapat yung pag-a-act mo bilang kabataan, dapat ganun ka talaga. Pero hindi ka mindful doon. So the church is here to remind you, to train you, to bring you up. Pero ang problema, we fail to do that. Ilan sa mga young people, magiging active-active lang kung kailan man liligaw. Yun. You see, Yun. alam niyo Nako, pagka dumating yun, tama nga, Pastor. Totoo yan. sa totoo lang, Right. Brian Tony, Brother Roy, Yes, sir. sa totoo lang, pag dumating na sa punto ngayon, girls, makinig kayo. Kasi mainit, para mainit. makita niyo yung mga Yan na, tao yan na. ito eh. Mag-active-active lang pagka kung kailan nakakaisip, mag-aasawa na. Yun. In other words, pag nangati na. Pero ang totoo niyan, wala ka nang ibang gagawin kundi mangamot. Grabe. Tingnan niyo mabuti. Girls, ang problema rito, pag nakakita kayo ng lalaki at sinabi mo, hindi kasi kita nakikita sa church eh. Ganun ba? O sige, magpapakita ako lagi. Yun na, late na yon. Too late, sir. Too late na yun. Too late. Tandaan mo, kaparusahan sa iyo pag nag-asawa ka pa. I mean, pag napangasawa mo yun. Alam mo kung bakit? Kasi after that, babalik na naman yung totoong siya. Ugali. Totoong Because, ugali. because training, alam mo naman yung book eh. Bago lumabas ang dibdib mo, bago ka na ilang taon ka sa serbisyo, ilang taon ang training mo, bago ka naging ganap na sundalo. You see, at magkikilos ka ng kilos sundalo after the training. Yun. Hindi ka magkikilos ng civilian after the training. Kilos mo na iba na. You see, bakit? After the training na eh. So, paano ka kikilos ng isang buhay may asawa at talaga mag-aasawa na kung hindi ka ayaw mo Na-train. dumaan sa training? Yun. You see, That's right. ayaw mo, ito yung institution, yung church natin, nandiyan na, dinidesign. Ako na mismo nasa isip ko yan. Alam ko, Brother Tony mag-aasawa. Alam ko, Brother Roy mag-aasawa. Alam ko, Cyril, makakapag-asawa ka pa. Amen. Yun. Hallelujah. Pero karamihan sa prophecy ko hindi na fulfill eh. But anyways, Pero sabi niya sa Diyos, walang imposible. no. So, alam ko lahat yan. Alam ko yan eh. Na dadaan kayo, pupunta kayo daan. So, because I am your pastor, then I must initiate the program. Training. Yeah, Wow. yeah. Di Thank ba? you, sir. Thank The you, sir. program. Amen. Kung hindi ako mag-initiate ng training, ay wala. Normal lang. Yung kilos nyo sa labas dati, yun ang i-adapt nyo. Check. Wala kayong ibang i-adapt na buhay maliban sa natutunan nyo sa labas. Bakit? Yung church walang may i-offer eh. Correct. Anong ino-offer ng church para kay Ponching? Anong ino-offer ng church para kay Emilio? Wow. Anong ino-offer ng church para kay Leia? Para kay Ara? You see, anong ino-offer? You see, anong ino-offer ng church para kay Danica? Para hindi mo Amen. naubusan ng church. But anyways, anong ino-offer? You see, dapat ang church meron. You see, kaya Amen. yan ang Good, sir. naisip ko Good, mga good. kapatid. And this is exactly what you are missing in our church. You see, sabi ko nga ilan lang nasa 143 lang tayo. Dapat ang tagal na natin dito, dapat 200, 300 na tayo rito because we're passing the links because you're learning from this. Gusto nyo, anong klaseng pamilya, you know, ano tayo tinuturo, hindi man sa pagmamayabang, hindi sa pagmamalaki, ginagawa tayo dito high profile sa church. Hindi yung hindi yung high profile ng mundo, kundi high profile para sa Panginoon. You see, pag naglagay kayo ng profile dyan sa inyong Facebook, ano ang nilalagay ninyo? See? Anong nilalagay ninyo dyan? Amen. Good. So, ang pinakamaganda, yung personal, makikita sa inyo talaga, yung profile ninyo. Mukhang sa lakad pa lang nito, na-attract na ako Yun. Di ba? Yun. Tapos pag nakipag-usap pa, very gentleman. Yun. Tapos, kaya pagka ikay nag-propose, sa halip na i-turn down ka, ang sabi ng babae, mukhang hindi naman ako nababagay sa'yo, nakakahiya. Ayun. Tapos babanatan ka pa, bakit naman ako napili mo? Ayun. Ayun. Ang sarap, di ba? Yeah. Hindi yung, oy, maligo ka muna. Di ba? Ipagpe-pray ko muna. Yeah, pag-pray muna at mag-pray ka muna. You know, pag sinagot ka na, pag-pray muna, ay nako, delikado na yon. Para kang tatanggap sa trabaho. Parang nag-apply ka ng trabaho at sabi sa'yo, tatawagan ka na lang. Yun. Bakit ka ng tawag? Yun. Ay, nako. So, alam niyo mga kapatid, talagang napakapalad natin
na meron tayong simbahan na nagmumotivate na bago pa man dumating sa Amen. pamilya, meron na ito. May mga ebidensya tayo. Ito mga ito. Si Brother Roy nandito, si Brother Tony nandito. Mga ebidensya ko na yan eh. You see, yan na yung clinically proven talaga eh. Di ba? Yun, check. Amen. Di ba? So, kaya sana makita po natin itong mga bagay ito. Young people, you should not miss the tinitignan ko every Sunday. Kaya nga minsan, sabi ko kay Brother Roy, Bok, sabi ko, tignan mo, yung mga young people doon, puntahan mo kaya at magsalita ka lang ng konti, you Yeah. know. Kasi, kaya ko ginaganyan si Brother Roy, kasi sabi ko nga sa inyo, ebidensya ko na siya eh. So, kumbaga sa nadaanan niya na, nakita niya na, nandiyan na siya sa kalagayan na ganyan. So, malaking blessing na makausap kayo ng mga taong ganyan. So, training institution nga eh. Di ba? So, kaya, sabi ko sa inyo, APM nyo na kaagad para nakahilera na kayo. Para may, sino mauuna, sino ganito, ganyan. But, you know, it's very important na makita natin itong bagay na ito, lalo na sa mga men. Okay? Alright, you go ahead, Ton. Baka meron pa kayong Amen. Actually, Pastor, habang nagsasalita si Pastor, pinagpapala ako. Yeah, Kahit na may yeah. asawa na ako, Amen. pero upon hearing that kind of tips, kind of wisdom na ibinabahagi ng ating pastor, napakagandang ma-absorb natin, especially sa mga team prep. No? Kaya sana wag natin palampasin dahil walang ibang institution na nagtuturo ng ganitong klaseng programa para makapag-asawa kayo. Ito na yun eh. Yeah. Tapos hindi namin kayo nakikita sa programa natin. Yeah. Sa Alam mga mo, kalalaki. Brother Tony, Brother Roy, ako sa totoo lang, naaawa ako at ako'y nababagbag din Yes, sir. sa mga kalalakihan na nanliligaw na masyadong natatagalan. Parang ako nasasaktan eh. Actually, Pastor, nasa training pa yun eh. Ilan pa sila yung paniligaw eh. Late Hindi pa yata nasa sa ring training. Sa totoo lang, nasasaktan ako sa gano'n. Parang pagka gano'n, sabi ko, sabi ko, okay, maghintay ka na lang muna kaya. At ganito, ito pa, para pagka nag-propose ka, ay talaga sigurado na. Parang gano'n. Kasi, parang hindi ko pa nakikita, nagugustuhin ka ng babae. Parang gano'n eh. Mahirap ko lang sasabihin. Sasabihin mo, Pastor, may bahay na ako. Oo, pero hindi man gugustuhin ng babae yung babae mo eh. So, walang ganun eh. So, naaawa ako. At ganun din naman sa mga babae. You see, kapag ka ang babae, tinanggap yung proposal ng isang lalaki na hindi pa nababagay doon sa kanyang kalagayan. You see? So, nagkukunwari lang na nandun na siya sa kalagayan na yon. Pero ang problema doon, tignan mo mabuti, hindi nga marunong gumalang sa kanyang mga magulang, Yeah. hindi marunong gumalang sa kanyang magiging magulang pa. Di ba? So, yun ang matindi dyan, mga kapatid. Yun ang mga bagay na dapat bigyan ng pansin ng mga kababaihan. You see, kung hindi mo marirespeto yung aking magulang, paano mo ko i-respeto? Tama, Sapagkat nanggaling ako sa aking magulang. Amen. You see, kaya nga sinasabi ko lagi itong ganito. Alright? Ang isang totoong, bagamat sinasabi ng Biblia, sinabi sa Genesis mga kapatid na kapag ka ikaw ay nag-asawa, iiwanan, leave your father and mother and cleave to your wife. Okay? Naniniwala tayo doon mga kapatid. But it doesn't mean na magdi-disrespect mo na yung iyong mga magulang. Tama. You see, hindi ganun ang ibig sabihin yan. Live to build another family. Yeah. To create another family. Pero, hindi ka papasok doon para i-disrespect mo na yung iniwanan mong mga magulang. You see, so lahat ng bagay na ito, dumadaan ito, napapag-usapan ito sa training natin. Dito sa church. Sa church. Kaya sa programang ganito, kung nakikinig ang marami, ay magiging aware tayo. May Yes, sir. sasabihin ka yata. Speaking of training, sir, ito po yung message or comment ni Ma'am Sheila. Sabi ni Ma'am Sheila Haramillo, Amen po, hindi po nahirapan si Pastor RJ i-convince ako for marriage dahil nakita ko yung training niya through our Pastor Hill. Laging alisto ang kilos at malinis sa sarili. Yung, pambihira Pambihira. naman. Bok, ebidensya ko to. Ebidensya yan. Ebidensya. Ebidensya. Oh. Ebidensya yan. Anong tawag nun? Ang tawag yun sa korte? Exhibit. Exhibit. Exhibit C. Exhibit C na to. Yun, may yun, AB yun. na ako rito eh. Oo. Di ba? So that's, mga kapatid I promise you, talagang, kaya una talaga, tingnan nyo buti sarili nyo. Alright, gaano ako kumilos?
Alright, ito bang kilos kung ito makakabuhay na ng pamilya? Ito bang kilos kung ito kaya kong idepensa ang aking mga pangasawa? Amen. Di ba? Amen. So, pag nagkaroon ako na, kasi gagayahin kayo eh. May magkakaanak kayo, makukopya sa inyo yan. Yes, sir. You see, but mamaya sasabihin natin, hindi, strong personality lang. Ano bang kailangan natin? Weak personality? Yun. You see, why choose or why choose the weak personality? Pwede naman maging strong. Yeah, at saka mas magandang strong. Tama. Amen. Oh, mas magandang strong. Kaya nga, yung mga bagay na ito, mga kapatid, samantalahin natin na meron tayong ganito rito. Amen. Kasi dumugin natin. Dumugin natin. I-take advantage natin yung pagkakataon na ito. Yes, sir. You see, kasi sabi ko nga, nalulungkot ako na nahihirapan yung mga lalaki. Nalulungkot ako eh. Anong problema? Bakit sasabihin natin kasi itsura niya? No, kung marunong ka magdala ng itsura mo, itsura lang nila. Yeah? Kung marunong ka magdala ng sarili mo, kaya mong dalhin eh. I mean, hindi mo madala yung balikat mo kasi hindi mo maitaas. You see, why don't you just, di ba? Hindi mo madala yung ulo mo, kaya lagi nakatungo, laging, pag naglakad, para akala mo, laging mag-lip turn, kasi nakaganon lagi. So lahat ng mga bagay na yan, pinag-aaralan. So, wala pa namang bit-bit, kuba na. Yun. Ang Ano hirap pa mag-asawa? Lalo na pag nag-asawa to. Mga kapatid, dapat ang lahat, ito tip ko sa inyo mga lalaki, lahat ng kilos nyo dapat aware kayo. Amen. Yeah. Woo! Yeah. Pag Pambihira nakikita nyo naman. medyo nag-i-slouch na kayo, alright, boom, ganunin. Isipin nyo na nakatingin na yung puporma nyo. Yun. Yun. Ang ganda nun. Di ba? Sino man ang nasa isipan ninyo, pag nakita nyo medyo pawala na, yung patulo ng laway nyo, higupin nyo uli. Kasi sigurado, sabihin nyo sarili mo, nakatingin siya. Yun. Nakatingin siya. Wow, good. See? So, yan lang ay mga pangkasaano lang yan. Alright? Mga sa common. Pangkaraniwan. Pangkaraniwan. Yes, Mahirap sir. yung Mariang Pilipino ka, hindi ko marunong mag-Tagalog eh. Yes, sir. Alright. Amen. Go Sir, ahead. maganda po yung mga tips po ninyo, Pastor. And, Tony, tama yes, yung sir. sabi mo kanina eh. Iba pag si Pastor nagbigay. Yeah. Mga kapatid, mga taga-subaybay namin, yan ang pananaw ng isang alagad ng Diyos na isang pastor sapagkat nakikita niya sa mga tao sa church Totoo yan. yung mga dapat niyang ayusin. Yes, sir. Sabi ko nga, pag ako nandito ba dito nakaupo rito, feeling ko ako ay estudyante muli. Yeah. Kaya nga dapat si Pastor tuwing Biyernes nandito eh. Yeah. Amen. Patay na tayo dyan. Pero totoo yan, Pastor. Totoo ba ni Tony, no? Yes, sir. Iba yung pananaw ng pastor sapagkat yung mga sinasabi niya is based on experience sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pag-apply niya sa mga miyembro. Yeah. At nakikita niya ang effect sa buhay natin, Yeah, mga miyembro. yeah. Kaya sabi nga ni Pastor, Kaya nga exhibit pinagkakatiwala ko na sa'yo kasi nakikita ko na yung effect eh. Ayun. Tama yun, sir. Pero pag nandito kayo, sir. Kaya alam niyo mga taga-subaybay, samantalain natin yung ganitong palabas, lalong-lalo na pag si Pastor ay nakaupo rito. Kaya mag-PM kayo rito, mag-comment kayo. Dapat tuwing Biyernes, andito si Pastor. Amen, amen. Pastor, maganda po yung mga tips po ninyo kanina. Hayaan po natin na magbigay din po ng konting feedback yung mga co-host natin ng mga kababaihan. Yun, kung maganda. paano po nila mapapatunayan yun. Palagay ko maganda yun. Maganda Sige, po yan. kung kayo rin naman ang Oo tatanggapin, naman. ang tatanungin. Yes, Di ba? sir. Maganda rin yan. Oo. Maganda yun. Di ba? Yun. Palagay mo, Sai. Yun. Kung ganung lalaki, mag-picture ka ng lalaki na talagang Yun. magpapabagbag ng puso mo. Yan, sir. Yeah. Pag ganun, sir, talaga, pag nagsabi siya na gusto niya ako, diretso tayo kay pastor. Sabihin ko Diretso na na. kagad. Ano sabi mo? Hindi, sir, pag ganun, pag high profile yung lalaki, spiritually, sir, talagang okay siya. Pagkalapit pa lang niya, sabi ko sa kanya, sabihin na natin kay pastor. Yeah. Yun, diretso na. Pambira. Oo, sir. Yun. Kasi sabi niyo nga kanina, Tama. Sir Roy, kanina, Tama. di ba? Kasi sir, ilang taon na rin ako, di ba? Yeah. Eh, kung Oo okay naman. naman nung lalaki, sir, huwag nang patagalin. Ibig Ayun, sabihin, yun. kasi Maganda okay yung sabi na niya. Huwag mo na kasi Sabihin na patagalin. natin. Oh, sir, kasi train Sabihin mo naman. na kaagad, bro. Halabira na. Opo, kasi na-train naman na siya sa simbahan, sa church. Okay naman siya at sa tingin ko talagang
okay na okay siya spiritually. Huwag na patagalin. Ayun na. Sabihin na natin kagad kay pastor. Yun. Ganun kagad. Tama yun. Tama yun. Nagtatawanan sila. Totoo yan. Lahat may panuntunan eh. Yes, sir. Lahat may panuntunan. Tandaan nyo yung panuntunan ay nakadepende rin yan sa ugali. Yun. Yes, Yeah, sir. yeah. Amen. Yes, sir. Amen. Of course, hindi rin natin, Sister Rona, pakinggan yes, natin. kakalimutan, baka may nais banggitin si Ma'am Rons. Ma'am Rons. Ayun, napakaganda nga yung binahagi ni Pastor. At eto sir, bilang Yung na may perspective ng experience. babae para Yes, makita sir. naman Yes, natin. yes, yes. Oo, kasi lalo na sa akin na may experience na sir. At tinuturo ko din to sa aking mga estudyante. Attractive sa isang babae yung lalaki na alam, tulad ng sabi ni Pastor, alam dalhin yung sarili. To Kaya yan. nga sinasabi ko sa kanila, huwag kang mag-alala, maliit ka, maitim ka, tapos tinitingnan mong maputi kasi siya, maganda siya, kaya maraming nagpipray sa kanya, sa akin wala. No, nasa yung sarili, paano mo ito dalhin? Paano niya dadalhin ang Oo. kanyang kaitiman? Ang kanyang Yes. kaitiman mo. At Kasi kung totoo niyan sir. kung kaitiman naman ang pagbabatayan, di wala na mga pangasawa yung mga negro. Totoo Correct, yan. sir. Totoo nga yan. Tama, Totoo oo naman. naman. Kaya, naman. kaya napakaganda yun, Pastor, na bilang babae, alam mo, ikaw mismo, para maging attractive ka sa isang lalaki, alam mo, dalhin yung sarili mo din. Same way sa sinabi nila, sir, ni Pastor kanina, na paano maging attractive. At yung attitude, yun talaga yung main factor doon. Yes, ma'am. Para yan sa Amen. Panginoong Hesus-Kristo, di ba? Napaka-attractive ng Panginoon sa atin dahil sa katangi-tangi niyang katangian. Amen. Yun. Once may makuha ka doon, isa lang. Sabihin natin yung humility niyan, nababalot yung Wow. pagkatao mo bilang lalaki. Yun ang makikita ng, medyo maliit nga lang siya kumpara sa kanya, pero ang tangkad niya dahil sa kanyang humility. Yun ang magpapagwapo sa isang lalaki. At Amen. sinasabi ko palagi sa mga ladies na, yung physical, yun na yung sinabi niyo, Pastor, na yung beauty resides within. Lalabas yan kung maayos yung puso, kaaya-aya yung mukha mo, kaya it doesn't matter na walang Amen. inferiority na mangyayari. Yun. Amen. Maraming salamat kay Ma'am Rons. Ako, excited ako mapakinggan to. Si Master. Yes, sir. Yun. Pakinggan na natin. Ayun, sa akin naman sir, kasi before, alam ko meron part tayo dito ng interview po na gano'n. Kung para sa akin po, kung meron man po akong gusto or papanalangin, ang una ko pong sinabi doon is yung responsible po. Responsible siya, kumbaga doon ko po makikita, sir, kung paano siya, since pinag-uusapan po natin spirituality, sir, andun yun makikita po natin kung ano po yung kanyang relationship sa Panginoon, unang-una. And then after that, sir, yung being responsible po, doon ko na po makikita yung paano siya magtrabaho. Ako po bilang isang full-time staff, paano siya magtrabaho sa area? Kasi ako po may inaalagaan po kung mga nidi-disciple sa area. Kung ako po merong inaalagaan, tapos siya, wala po inaalagaan, hindi ko nakikitang nag-i-improve o nag-aano sa area. Para sa akin, sir, hindi po ako attractive sa ganong klaseng tao. And ganon din naman po, sir, of course, papasok na yung paano po niya i-handle yung mga tao. Paano po makikipag-usap ng maayos sa mga tao, i-handle yung tao sa area. Kasi more on, kaya ako masabing area, sir, kasi doon po ako na-expose, sir, eh. Ma-expose po ako pagdating sa area. So gusto ko rin po yung tao na gusto ko o bibigay sa akin ng Panginoon. Ganun din po, kung mahal ko yung ministry ko, mahal din po yung ministry niya. And pangalawa, sir, ayoko po ng emotional na tao. Yung lalaki emotional, sir. Baga, Matampuhin. Opo. Kung Lalaki yun. ako, sir, kaya ko injure, biyaya ng Panginoon, sir. Andun po, sabi ko nga, kami mga babae, nasa Bible na weaker vessel po. Tapos yung lalaki, mas mahina pa sa amin. Parang hindi naman po, para sa akin, hindi po ako attractive sa ganong wagi. Kaya yun, sir, para sa akin po, Good yun point, ang good. pinapanalangin ko at patuloy pong, sabi ko nga sa Panginoon, yung bagay po na yun is, siya po yung mag-mold noon. Kung meron man po siyang ibibigay sa akin na partner someday. Ayan, sir. Wow. Mukhang matatagalan yan. Alam mo, magaling. Hihira yung hinahanap mo eh. Yan ang sinasabi ko kanina, Bok, na Yeah. level Yes, sir, up, mas level up. Kaya nga level up to eh. Kaya nga yung programa is level up eh. So, sana may mga lalaki talaga na gano'n, na talagang willing na mag-level up talaga. Yes, sir. Ito na yung pagkataon, awareness to eh. Dapat maging aware tayo sa mga lalaki na umangat, angat, sige pa, birahin nyo pa, kunting pampa para Yeah, magka-muscle. Di ba?
Sinasabi ko mga kapatid kami nag-uusap kami ni Brother Roy. Sabi ko, hindi po pwede Bok na hindi talaga ako lift ng weights Hindi po pwede. Or else, papasukin ako ng age ko. You see? So, kinakailangan, huwag mong papasukin. So, labanan mo. Ganon. So, ganon yung mga lalaki. Laging dapat magli-level up. Amen. Or else, papasukin ka. Pag pinasok ka ng katamaran mo, tapos pupunta ka dun sa gusto mong babae na gusto mong mapangasawa, katulad sinasabi nga ni Ara, ayoko sa'yo. Oh. Totoo. That's the sad reality. Yung pag-turn down niya at pag sabi niya ng ayoko sa'yo, hindi naman siya nagmamalaki sa kanyang personality. Correct. Tama. Ayaw ko lang na sa'yo. gano'n. Very honest Ayaw na Tama. talaga sa'yo. Yeah, ayaw Amen. lang. Hindi siya ang pinag-uusapan. Ikaw lalaki kasi ikaw lumapit Yeah. Di ba? Oo. Oh. Kaya maganda sinabi siya ni Sister Ara na ako alam ko I'm the weaker vessel. Sabi sa Bible yan. Yeah. Tapos makita ko sa lalaki mas weak sa akin, ay ayoko niyan. Kaya dapat ang lalaki, biblically the woman is the weaker vessel. Kung weak man tayo, ang babae is weaker. So ayaw ng babae na mas weak tayo sa kanila. Anong gagawin mo? Umangat ka. Amen. Yeah. Umangat ka. Kung sila ay matampuhin, huwag ka maging matampuhin. Nakakaya naman kalalaki mong tao, mas matampuhin ka pa sa babae. Yeah. Kung sila ay mahina sa trabaho, dapat mas malakas ka. Hindi yung mas tamad ka, mas mahina ka, mas ano ka. Umangat ka sapagkat ikaw ang maging padre di pamilya. Amen. Amen. Marami kang dadalhin Marami kang karga. Dami. Paano mo iaangat yung pamilya mo? Ikaw mismo hindi nakaangat. Hindi mo maangat sarili mo. My Ikaw yung goodness. inaangat, pambihirang, hirap nun. Ang dami mong dadalhin Yes, sir. Yes, sir. And alam niyo po, Sir Pastor, yung leadership na yan, unang makikita paano niya i-lead yung sarili niya. That's it. Oh, so yun yung kaya attractive sa kababaihan, yung maayos talaga ang leadership ng isang lalaki na ngayon pa lang, alam mo nga paano mo dalhin yung sarili mo. Magandang tip Ang na yun. lalaki, yes. Dapat ayusin mo ang leadership mo, lalaki. Kasi Amen. kung ikaw nga ayaw mong sumunod sa sarili mo, mahina leadership mo. Ang hirap. Ang Problema yan, kuya. hirap Ayaw mo maintindihan sumunod sa sarili mo. Mismo ang sarili mo ay sumunod sa'yo Oo, di ba? Kaaway mo. At katulad na lang simpleng tanong, maniligo kaya ako? Oh, yun. Ayaw sumunod. Ayaw sumunod. Oh, Mahina ayun. leadership Nagbihis na, hindi naligo. mo. Oh, sir, mahina leadership mo. Ayaw Nagalit sa sarili. mo Sobrang hina ng leadership niya. Mismo sarili niya, ayaw sumunod. Kaya Pastor, tinitingnan pa lang, ay, ayoko niyan kapag yan ang magpaalam sa akin, parang ang walang guts. Parang nagpaalam sarili talaga. niya. Nagpaalam. Kaya Nagpaalam sabi, pa rin. Pastor, Madadamay ka lang dyan, babae. manalangin muna tayo. Madadamay ka lang dyan. Yeah. Tapos Amen. nung nakapag-asawa, nagtataka siya. Ba't ayaw sumunod sa akin ng misis ko? Ikaw nga ayaw mo sa sarili mo Meron ganun Akalaan mo, magtututbrush pa kaya ako? Abay, umalis, hindi nagtutbrush. Bakit? Ayaw sumunod yung sarili. Yung isip niya, nagsasabing mag-toothbrush siya. Pero yung sarili niya, ayaw sumunod sa kanya. Malaking Mahina ang problema yan. Sobrang hina ng leadership. Well, anyways. Amen. Yeah, go ahead. Yes, That's, sir. Pambira, Pastor Hill, sir, Huya, sir, and of course, mga co-host natin ng mga ladies, pinagpala po tayo ngayon pong gabi. Yeah. Nais man naming pahabain po yung programa, pero... Yan yun, next week naman, palagay ko, babalik na si Pastor Yes. Amen. Sir, No. meron pang hirit na hindi nagigising ng maaga. Lalaki yun. So, paano magkagusto ang babae? Oo. Grabe Yeah. naman, pahabol pa si Ma'am Rona. Yeah, Ano totoo. lang, sir, may nag-PM. Yeah, that's right. No, so prayerfully, no, sa lahat ng mga sumubaybay sa ating pong programa, especially sa mga kagrupo natin ng Team Prep, ay marami tayong nakuha at marami po tayong natutunan. Huwag natin palampasin yung pagkakataong pong ito na hindi po tayo magpasalamat sa ating pong pastor. Once again, Pastor Hill, sir, marami pong salamat na naka-join po kayo ulit sa ating pong programa. Bago tayo magpaalam, shout out po muna tayo, sir. Shout out sa mga sumusunod. John Ray Serios, JR, Rebecca Cosare, Pacific Toad, Justin Baluyo, that's you. Sinarang Madukayan, Elma Macaldo, Hello, Ma'am April, Elma. RJ Barlis, Maria Vivian Sandrino, Jane Dumael, Emilia Wayaway, Moises Villanosa, Jane Villarin, Kimberly Sudayi, Snoopy Carlos, Nob Katara, and Giovanni Zapatose. Amen. Total viewers, total outlets for tonight is 157. Wow. Amen. Iba Thank talaga you po. pag nandito si Thank you, Pastor. thank you. Amen. Amen. Ayun, sir, meron din daw pong mga team prep na nanonood sa atin. So, kasama na. Yan, mula po sa grupo ng Team Steadfast. Ay, mga kagrupo ko to, Ayan, Team Steadfast. Thank you so Amen. much po. Team Steadfast sa pangunguna ni Sir Tony.
At ganoon din po sa Team Purposeful, sa pangunguna po ni Sir Ponching, at sa Team Patient, Amen. sa leadership po ni Sir Genil. Ayan po, maraming salamat sa inyo. At yon, yung Team Fearless po, actual po kami, sir. Kaya Yan, oo. actual po kami nanood. So yun po. Amen. Nandiyan naman salamat. sila. Amen, amen. Maraming pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Bago tayo magpaalam, baka may mga nais po muna kayong batiin sa panghuli. Ma'am Ara. Ayun, muli maraming salamat po. Thank you po, Pastor Hill, sa inyo pong ibinahagi po sa amin ngayong gabi patungkol po dito sa programang The Preparation at paano po mag-step up, especially po sa ating attitude. At gusto ko po yung sinabi po ni Pastor kanina, yung ginagawa po tayong high profile para sa Panginoon, Totoo. hindi sa mundo. Good, Kaya good. yun po yung bilang isang babae, yun po yung dapat po nating pahalagan sa ating sarili. Hindi lang po lahat tayo sa Team Preparation. Kaya maraming salamat po, Pastor Hill, sa napakagandang topic po natin ngayong gabi. At yun lamang po, at magkita-kita po tayo next week dito sa programang The Preparation. Amen. Ma'am Rona. Magandang gabi sa ating lahat muli at Pastor, maraming salamat sir sa napakagandang topic natin ngayon. At isang bagay nga na mas magandang makinig ka na lang. Yung attitude, gaano ito kahalaga dahil ito yung magpapadali, lalo na sa inyo team preparation sa Amen. pagpasok sa pag-aasawa. Hindi kayo mahirapang mag-asawa kung Yun. ngayon pa lang inaayos nyo na ang inyong attitude. At gusto ko lang batiin ang aming area leader na nasa Osaka, Japan Ay, ngayon. grabe naman. Tatay Yun, family. yun. Ayun, Pasalubong, nanonood Sir sila, Noel, ha? Hindi, giniginaw na siya kanina eh. Wow. Eh nakita ko yung jacket niya, hindi pang snow. Sabi ko, oh, Brad, kinakalang patungan mo pa yan. Yeah. Ay, ginawin pa yon. Kahit nga may araw, giniginaw eh. Electric fan lang, sir. Giniginaw na eh. Sa Cavite pa lang, giniginaw na yon eh. Yeah. Eh lalo na dun sa may snow. Amen, amen. Maraming salamat po sa patuloy pong pagsubaybay. Kumpleto sila, Gumabay family nanonood. Wow, Ayan. wow. Amen. Maraming salamat kay Ma'am Rons and of course, Ma'am Sai. Yes, magkapasalamat ako sa Panginoon. Ang sarap mga makinig, lalo na si Pastor, syempre. At actually, i-encourage ko kayo, more of that na ini-explain ni Pastor. Diyan po sa aming church services, umattend po kayo, free po kayo dyan. Sa The Baptist Lunch, ayan, nadidiscuss din po yan, yung about sa pag-aasawa. May mga natatakal din po ganyan na topic. At syempre, ang sinabi ni Pastor kanina talaga na yung simbahan talaga, yun yung nagmo-motivate Amen. sa atin. At natutuwa ako natutunan ko sa simbahan dahil bagamat ganito na yung edad natin, nalalaman natin na, kaya pala ganon. May kanina nadidiscuss si Pastor, kaya maraming salamat po sa Panginoon dahil sa programang ito. At syempre, ini-encourage ko lahat, magpatuloy tayo lahat, lalong-lalo na yung mga ka-team patient ko, ayan, magpatuloy lang tayo. At lahat ng team preparation, wag nating i-miss yung mga gantong episode. At Amen. syempre, gusto ko rin batiin Uy, po yung aking sino yan? mami at sa Southeast family. Good evening po sa inyong lahat. Amen, amen. Maraming salamat. Ma'am Sai and of course, Pastor Hill, sir. Baka may mga nais mo yung batiin. Alam nyo, napakaganda ng mga sinabi ni Cyril kanina, you know, kapag ka marunong ka magdala sa sarili mo, age doesn't matter. Wow. Amen. Yeah. Ang aging, hindi mo maiiwasan yung aging, yung pag-age. Hindi mo maiiwasan yun. It's just a Kasi bawat taon, magkakaedad ka eh. Pero hindi yun ang magsasabi ng personality mo. Yes, sir. Amen. Hindi yun ang Amen. magsasabi ng tindig mo. Amen. Hindi yun ang magsasabi ng lakad mo. Hindi yun ang magsasabi ng kagwapuhan mo o kapangitan mo. No. Kung may bata ka pa, pero hindi ka marunong magdala ng sarili mo, sana nagkaedad ka na lang. Yun. Yes, sir. Yun Amen. naman. Pero, Amen. mas matindi pa. Mas masagwa ka pang tignan kaysa may edad eh. No, pangit po yan. Pero, sa next episode nito mga kapatid, sa susunod, pag-uusapan natin, ipipresent ko sa inyo, totoo ito mga kapatid, kung paano ka hindi iti-turn down. Yun. Paano ka hindi matuturn down? Maganda yun, Pastor. Marami No excited turning ko. down. Yun. In other words, pag nanligaw ka, Walang mababasted. walang mababasted. Walang sasabing, ipagpipray na lang kita. Yun. Walang magsasabing, bakit kaya hindi ka lang mag-pray ng iba? Yeah. Wala. Yeah. Yes, sir. Paano yan? So, kinakailangan, handa ka lang. Siguraduhin mo. Alam mo, ang kagandahan nga dito sa atin, mga kapatid,
Ako, hindi naman sa pag-ano, kasama ko si Brother Roy eh. Ikaw naman, Brother Tony, alam mo naman yan eh. Yes, sir. Dito sa atin, lahat talaga tinuturo kung lalaki. Magpapakalalaki ka Yes, eh. sir. Ngayon, pagka Monday, kami nga ni Brother Roy, nagsisikap na, sige, buhat lahat. Eh, nandiyan si Johnny, nandiyan siya. Willing siya magturo. Nandiyan si Brother, si instructor ko. Si... Graham. Oh, Graymond, yeah. Yung nagpahirap sa akin. You know? So, pero alam mo, pati hindi ko urungan pa yan. I mean, sige lang. Amen. Pero I'm telling you, nandito lahat eh. Yeah. In other words, nandito lahat Panlalaki ang lahat. sinasabi ng panlalaki na mag-a-attract sa babae. You see, bakit sa totoo lang, nung araw mga kapatid, alam naman ni Brother Roy kasi sila yung mga naunang binata rito eh. Ngayon, hindi kami yung palalapit sa babae. Yeah. You see? Ngayon na lamang kapatid kasi naawa na kami. But anyway. Tama yung Sam, palakpak ka Sam. Yeah. Di ba, Bok? Di ba? Tama, sir, tama. Nagbago na tayo kasi yung habag ba? Grabe naman. You see, yung mercy namin is always new every morning. Yun. You see? So, I'm telling... Amen. I'm telling you, mga kapatid, kaya abutin natin yon. Kaya sa next time, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ka hindi iti-turn down. Maganda yan. Okay. Amen. Maraming salamat, Pastor Hill, sir. Kuya, sir. Shout out to you lahat. Sama mo sa Philippine Navy, Philippine Fleet. Keep tuning in next week, 8:30 p.m., same time, same channel. Papadala namin ang link sa inyo. And of course, special shout out to Sister Christy. Shout out to the max. Amen. Maraming salamat, Pastor Hill. Sa lahat ng mga nanonood po sa amin pong programa, especially sa team preparation, maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay. If you want something if you want to have or to make a difference in our life in terms of our preparation, napakahalaga na mag-step up tayo sa ating pong attitude. Kaya marami po tayo natutunan ngayon pong gabi. Let us pray to God na lahat ng ating natutunan ay may a-apply po natin. Alright? Maraming salamat po. And of course, hindi ko rin po makakalimutan na batiin ang aking mga ka-area sa Northeast family, ang aking pong wife, si Sir Dang, at sa aking anak na si Primo. Maraming salamat. Next Friday ay muli po tayo magkasama-sama sa ating pong programang The Preparation. Good night. God bless us all. See you next Friday. See you next episode.